po ay impeachment. It's a political exercise. And may bidding yan. Kaya ang chismis nga, di ba, tumataas na ang presyo ng mga ng mga gustong pumirma. Kasi nga, kita mo, bakit ayaw na nilang i-invite si Digong? Dahil tumaas na ang talent fee. Yun lang yan. Na parang putang ina, pauupuin nyo ulit dyan, mumura-murahin lang kami yan. Taasan nyo ang talent fee. Ano, magsusunog kami ng political capital pagka nandyan si PRRD pagkatapos, di ba? Ganito lang? Ganito ano lang? To? 5 million lang per hearing? Di ba? Wala na nga gustong pumatol, tataasan na yung bidding. Ngayon, kasi noong 2022, the endorsement of PRRD was sought after. Kaya nga si Inday, pinatakbo, di ba? Kasi nga grabe, yung dikit ng pangalan ng Duterte, pag aminin mo kung maging Robredo Duterte yung partnership noon, baka malalim. Ano si Mama Lenny? I think so. Oo. Manangyari yan si Mama Lenny, hindi ba? Maglalaro Maglalaro yung mga yan. I don't think it's going to be as easy. I don't think it's going to be as smooth as ano na is saying. Kasi yung Quadcom nga, it's not as smooth sailing eh. Hindi. It's not as gonna be as smooth. Quadcom lang yon ha. Ito impeachment ito, kakaiba ito. You know? So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. I think it's emphasized enough kung gaano katapang yung ginawa ni Inday na yon. Kasi, when Inday went to the House of Representatives, meron na siyang naka-experience na siya ng mga attempts ng assassination attempt. And it was very clear na sinabi nga niya na pag ako namatay, ito ang mga ninyo, ito ang balikan ninyo, ganyan. So, alam niya na yung pagpunta niya doon sa House of Representatives, matutulog siya ng halos 1 linggo doon. At yung hari doon sa kaharian na yon ay isa sa mga taong interesado siyang matigi-bumbong. Walang paki si Inday. Talaga? Sige, matulog ako dyan sa bahay niyo. 'Di ba? It was really an opportunity for Inday to show kung gaano siya katapang eh. Hindi masyadong na-highlight pero putang ina, 'di ba? Wala. hindi marunong matakot si bakla. Ayun na nga. Ano ni Inday is sabi niya, di ba? I don't give a fuck. I don't give a fuck. Si auntie mo. Si auntie, I don't give a fuck nga talaga ang ginawa. Ano pang gagawin niyo dyan? Toro, ubos na. Ubos na ang inyong ubos na ang inyong kinembot. Ayun. Hindi ba kayo napagod? Parang gusto ko sabihin ko, hindi ba kayo napagod sa pang-destroy kay Inday? True. Pero ang marching order daw, sabi sa kaparangan, they want to end Inday in December. Well, December 8 na. December 8 na. So, anong petsa? Okay, i-impeach talaga nila sa Kongreso. By the way, they have they only have for the first impeachment complaint, December 2 kasi yun final. Sa bagay, business days naman yun eh. Meron lang silang 10 days to take action dun sa mga impeachment complaint. So yung earliest is December 2 eh. So 1, 2, 3, 4. Kung ikaw ay maging kang politician, pipirma ka ba sa impeachment na yan? Ang impeachment, public meltdown. Bakla, parang... There were, yun yung first na impeachment complaint. There are 3 impeachment complaints. So yung first one, ito yung may public meltdown, tantrum, kinembular. And then another impeachment complaint, isa lang yung ground nila, betrayal of public trust. And ano yung point ng betrayal? Anong ginawa doon ng betrayal of public trust? Hindi nila ni-release yung yung specific yung grounds. Oo, yung grounds. Pagkatapos, there is another one. I think the third one is the one that they wanted to prosper. Kasi hindi talaga nila nare-reveal eh. Nagsalita lang yung Secretary General ng House of Representatives na, yes, may nagpasabi, meron pa raw third complaint. Ganon. Pero hindi pa nila sinasabi yung ground.
go ahead. Pero remember, an impeachment trial is a political trial. Filipinos would see what you're actually doing to Inday during that time. Kasi lalabas yung mga malay mo, magagaling talaga ang abogado ni Inday. You'll never know. Maglalabasan dyan. There's no, maglalabasan dyan. Baka lumabas nga dyan yung video. Heavy luggage. Anong gagawin nyo? Kung lumabas dyan ng video, today's video. Correct. Diba? Diba, mapapigilan mo ba yan? Tagal pa, yan? January. Of course, no, magiging bonanza yan kasi papa-impeach. Can you imagine? Ganun kayo na talaga yung vice president talaga ipapa-impeach. Parang Dex, anong point? Kaya nyo yung ginagawa kasi siya yung susunod na presidente. At kung hindi siya tumakbo ng 2028, makakalaban nyo pa rin siya ng 2028. Susunod na, yeah. Sa next election cycle. Hindi pa rin siya sa susunod. Kaya talagang gusto sa i-disqualify for life. Kitang-kita na yan ng mga Pilipino. Ngayon, nag-uusap-usap na ang mga kaparangan kasi nga, halatang-halata na yung eksena ninyo. Girl, kaya lang kayo hindi pinapansin ng taong bayan ngayon dahil satisfied pa sila sa mga trabaho. True. Ayun. Satisfied pa sila sa kanila pang araw-araw na buhay, okay lang naman, ganyan. Pero yun na nga, ganun din naman kay Erap. Diba? Pero ano nga, kaya nga, it's just a matter of time. Yeah, oo. Kasi our economy isn't really getting no. Kapag dumating na yung punto na pati yung kabuhayan ng mga Pilipino na challenge na, which is I think is not very far from happening. Kasi ang dami nang umaaray Ang dami nang umaaray. Pag dumating yung punto na ganun, kasi they are not very competent in shepherding yung mga resources natin. Hindi naman sila ganun and there's also a huge comparison between the services being received by the people nung previous administration at saka yung services na nare-receive nila ngayon. Kapag talagang dumating na yung sakit dun sa ordinaryong Pilipino at na-challenge na yung kabuhayan nila, which is not very far from happening. Ayun, something that this administration has to look out for. Kasi hindi po pwedeng asa-asa ka lang. This is a survey, medyo nonchalant pa yung public, layo pa sa tipping point. Pero Inday Sara doesn't have to do anything Paano pag kunwari nag-mess up ka lang sa mga economic decisions mo and whatnot, 'di ba? Pag na-mess up po talaga yung buhay ng mga tao, that's an instant tipping point. Yeah, kasi si Inday naman ngayon, after ito impeachment, hindi ko na pwede siyang gamitin ng punching bag. Ginagawa niya siyang punching bag ngayon Gigets niyo. And I think talaga, sa kaibuturan ng aking puso, matatapos si Bongbong ang term niya. Masakit na oo. Yan ang masakit na katotohanan na dapat you have to accept na it's most probably going to happen. Yeah, oo. That it's most probably going to happen. Pero, katulad yan ni Pinoy, na yung endorse mo for 2028, tain na. Oo. It's a case of that. You know, the endorsement. Kasi noong 2022, the endorsement of PRD was sought after. Kaya nga si Inday, pinatakbo, di ba? Kasi nga grabe, yung dikit ng pangalan ng Duterte, pag aminin mo kung maging Robredo Duterte yung partnership noon, baka malalim. Ano si Mama Lenny? I think so. Oo. Mananari yan si Mama Lenny. Kung hindi lang, kaya sabi ko ito talaga si Lenny, hindi ka mahina ka dapat hindi mo masyadong inaway si pwede mo naman siya i-criticize, pero have more... Pero naman siya ni PRRD that time. Di ba? Parang, ba't anong point? Oo, pero have more opportunities na collaborating kayong dalawa. Okay na naman i-criticize, para hindi ka naman robot.
no? Pero dapat kaya nga itong kay BBM 2028. Ito nga lang 2025, di ba? Bakit nag-aalis? Bakit yung iba nagde-declare na hindi independent ako? Hindi ka bigla. Di ba si Senator P? Ay, hindi proud sa kakampi. Di ba? Di ba, hindi mo na nga alam. Well, ito naman kasing kinuha nila, no? Yung kinuha naman nila, sino ba kinuha nila sa slate nila? Limbaw si Manny Pacquiao na nung tumatakbo, gusto niya habulin yung nakaw na yaman daw. So parang, yes, parang these are fair weather friends. Kaya sila kasama ngayon kasi kukunin mo siya sila senatorial slate mo. Pero remember, ito yung mga tao na ayaw ka. Ayaw ka talaga. Hindi ba, hindi ka nga niyang pinaglalaban uni. Di ba yung mga pinaglalaban ka noon, itinapon mo. Na-imbier na ka. Kaya ngayon talaga, yun na nga. I think they would push for the impeachment, but malabon na manalo yung impeachment because the senators would think baka nga right on pagbotohan niya na wag tanggapin kung pwedeng ganun eh. Kasi ano yan yung form and substance ng yung pwede nilang ganun. Hindi mo naman kailangan magbigay ng rason. Hindi mo naman kailangan magbigay ng rason. Yeah, oo. Kasi tsaka they can make their own rules pagdating dun sa So, impeachment, they can make their own rules kasi girl, remember, the senators are being elected nationally. Kaya public opinion matters a lot for them. Kasi mga congressman, they are elected by district. So kahit magtago sila national, kung mahal naman sila ng mga taga-distrito nila, walang okay lang yung career nila. Kaya sila kampante na pumirma kahit katsaka yung articles of impeachment. Ba? Ngayon, sasabihin nyo, this is a noble keme, this is a noble ganyan-ganyan. In this noble job of yours, you are in no position to enter a MOA dealing with our money, you being as a political organization, na hindi naman kayo sigurado kung kayo ay mananalo din sa mga susunod na eleksyon. Hindi, bakit ang legislative nakikipag-partner ng ganyan? Correct. That is, di ba ang trabaho ng tingog gumawa ng batas? Kung gusto niyo makipag-MOA ng ganyan, di maging NGO na lang kayo. Correct. Di ba parang kay Mama Lenny, yung kanyang aangat buhay, may mga MOA din naman siyang ganyan. And that is perfectly acceptable because it is an NGO. Hindi naman yung government, hindi naman yung legislative party, hindi naman yung political party. So, kung gusto niyo ganyan pala ang takbo ng buhay ninyo, tingog, huwag na kayong tumakbo ng politika, mag-NGO na lang kayo. True. Maganda yung point na bakit mas powerful kayo sa mga legislative district congressmen. Wala naman kayong constituents. Yung mga congressmen, meron silang direct constituents. Yung tingog, umiikot-ikot lang kayo kung saan-saan emerald. Alam mo yon na parang, ayun na nga ba ang sinasabi ko, no? Yung hindi nyo, ano ba yung mga batas na naipasa ng tingog? Actually, most of the time, pagka merong legislative measure na nandun si Martin Romualdez, nandun rin si Emma, at si Gita Sidre. Yeah. Oo, nandun din sila. Sabi ni Gerald Calzado, Joy, may ask ako kay Sas if I may. O, tanong mo na. Oo na. Ano yun? Ayun. Yung mga ka-moisture, ayan. Salamat sa mga nagpapadala ng tip. Thank you so much. We appreciate it. Ayan. Thank you very much. Sabi, ginawa ni Tingog sarili niya as clearinghouse ng PhilHealth DBP programs. And si PhilHealth si DBP yung parang magmamanage lahat ng financial transaction ng PhilHealth. Ano ba yan, Gerald?
Ano ba yan, Gerald, yung tanong mo? Pwede matanong kay Sas, if suhulan ni Onanay ang INC ng 1 trilyones para di matuloy ang rally, posible ba? Payat yan sa INC, parang ang dami naman nilang pera. As a church, Una-una, bakit ka magsusuhol ng 1 trillion? Saan mo kukunin yung pera? Who in the right mind would give 1 trillion? Bex, for what? Para lang hindi makapag-rally? Do you really think, even if you don't like Lisa Marcos, why would you give out 1 trillion para lang hindi makapag-rally? Do you really think that there are no other ways than spending 1 trillion? Bex, kahit ako kung may 1 trillion ako, then manakay matanggal ka dyan, BBM. Ba't ko naman isasalba ang buhay mo for 1 trillion? It's unrealistic, Bex. True. May cut kung sila sa lahat. Eto nga, pag ang INC nagsalita na yan. Pag binitawan na nila yung salita nila, binitawan na yung salita nila. What do you think would INC members think na bigla, nawala na. Ano nga sila, may isang salita. Kaya nga 'di ba may black voting yan dahil nga talaga what is given, what has been said, that's already been said, ganon. Anyway, yung Tingog, it's a very mystical organization. Hindi natin alam yung pera nila. Saan galing yung pera? O marami silang scholar, pera mo naman yung ginagamit. So hindi nila scholar yun, scholar mo yun. Oo. Ano ba? Ayun. Sa budget nila po, o paano sila nagkaroon ng budget? At bakit kung meron silang budget para dyan, bakit walang budget yung ibang kongresista para doon? Na ganun rin karami. Diba? Anong petsa na? Sa budget nila. Saan galing yung budget nila? Sa pera mo. O hindi nila. Correct nun. Nakamute ka, be? Well, of course, kasi nga, buhos-buhos ang biyaya. Magkaiba yun kaysa dito sa impeachment. Impeachment requires higher talent fee. So, hindi po signature ang umiikot. Ang umiikot po ngayon ay bidding. Correct. Pero bidding yan. Dahil bidding yung umiikot, napaka-naive nyo naman. May umiikot na pirma, hindi po pirma umiikot, bidding po yan. Kaya hindi pressure yan. Option pa yan. Ikaw ba, congressman ka, pipirma ka lang? Hindi. Correct, go high. Payo na go high. Yung mga tao nga, para pumirma ng People's Initiative, kailangan ng salapi. Yan pa. Hello? Parang ano ba? We are talking here about congressmen, ha? Congressmen, hindi po ito yung mga nagpapapirma sa mall para po ay makakuha ng donation para sa UNICEF. Magkaiba po ito. Ito po ay impeachment, it's a political exercise, and may bidding yan. Kaya ang chismis nga, 'di ba, tumataas na ang presyo ng mga ng mga gustong pumirma. Kasi nga, kita mo, bakit ayaw na nilang i-invite si Digong? Dahil tumaas na ang talent fee. Yun lang yan. Na parang putang ina, pauupuin nyo ulit dyan, mumura-murahin lang kami yan. Taasan nyo ang talent fee. Ano, magsusunog kami ng political capital pagka nandyan si PRRD pagkatapos, di ba? Ganito lang? Ganito lang? To? 5 million lang per hearing? Diba? Wala na nga gustong pumatol, tataasan na yung bidding. Ngayon, question sa'yo, ka-moisture. Kung ikaw, kunwari, Congressman ka-moisture, Congressman Moisture, we would like you to be part of this impeachment process.
to remove Inday Sara in perpetuity. What's your price? Ano yung mga consideration mo sa pagbibigay ng presyo? Well, magkano na ang na-withdraw? Magkano na ang na-defrost sa frozen fruits and vegetables? Meron na ba? Oo. Diba? Meron. Tapos naman. Bonggang-bongga na yan. Tanong ko, magkano na? Wala pa. Wala pa ba? Okay, wala pa rin akong desisyon. Bex, ang pinag-uusapan dito ay di-disqualify nila for life si Inday Sara. Hindi magagalit sa iyo buong Mindanao. Can you imagine the only person in Mindanao that who could have a chance again to be president? Papadisqualify mo for life. Baka magwawala ang Mindanao niyan. Siraulo ka ba? Kaya dapat, kung ikaw, yan ang i-risk mo, ano na to, na pwedeng matapos na ang karir mo dahil dito. Ay, may mga iba-ibang presyo niyan. Pagka kunwari ikaw, Mindanao congressman ka, iba ang presyo. Pagka Luzon, pagka Visayas ka, tsaka pagka Luzon ka. I think it's more expensive kapag ikaw ay nasa Mindanao would be, siguro na to, kung ako Mindanao, tanongin mo li ako, kunwari Mindanaoan ako na congresswoman. Hello, Mindanaoan congresswoman, Moisture, Congresswoman Moisture, of our representative from Mindanao. What would be your consideration to in order for you to give your affirmation to this action? What are your consideration in setting your price? My price? Ito naman, wala namang price. Pero kung tatanungin mo ako, hypothetical lang naman. Hypothetical lang naman. Half B. Half ng Marcos Estate. Half ng Marcos Estate. Paano yun? Syempre, 1 vote ka lang naman. So, syempre, hindi naman po pwede. Madami kayong kikembutin ko. Hindi po pwede half ng... Ilan ba kami? Pwede kami mag-share sa half. O, pwede kami 5 mag-share sa half. Siguro okay naman yan. 5 kami, share kami sa half. So, half 3. I don't know, 1.5. Pagatian namin yung 1.5. Why not? Sa Congress na lang yun. Siguro okay na yan, di ba? Na parang sitting pretty na lang kami. Kung magalit yung mga constituents namin, bahala na sila. Basta half. Ikaw, congressman ka, alam mo ang ninanako sa gobyerno ngayon ay billion-billion? Lalo na ngayon? Correct. Ganun lang. Sa tingin mo, sa halang ng mga bituka ng mga yan, higher, girl, ang usapan dito is ipapadisqualify for life mo. Si Inday. Ever. Forever and ever, amen. Ang isang Inday Duterte na Mindanaoan, ang nag-iisang Mindanaoan na now and in the foreseeable future again to be president. Tapos sa tingin mo ang mga taga Mindanaoan kung ibebenta man nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Kung ibebenta mo na lang din naman, bakit ka magtsatsaga sa 1 billion? Correct. Ano 'yon? Ang tawag dito sobrang nun. If man for the next hindi lang ikaw kasi Mindanaoan yan, the shame will transfer to your generations. Yes. So, ngayon, kailangan yan, settle dapat ang at least 7 generations, no? Kasi Mindanaoan to, no? There is generational minamana. Minamana ang
yung reputation ng one generation to the next generation. So, hindi pa pwede ikaw lang. Dapat next, at least 5 generations tayo, no? At least 5 generations tayo. Ganyan ang eksena yan. Kaya nga kaya mahal dyan sa Mindanao. Kasi there are a lot of things at stake. Honor. Because the honor there is inherited. Of course, this honor is inherited. So, hindi ka po pwedeng basta-bastang, kaya nga may rido eh. May rido eh. Because it's an honor-based, it's an honor-based honor-based, oo. Kaya nga may ganun eh, hinamak mo ang aming pamilya, hinamak mo ang ng dignity ng aming pamilya, ng aming clan, sandali lang ka dyan. So, hindi nga madali dahil mahal. In the sense na hindi lang pera, kundi there are a lot of things at stake. Well, I think, marami namang options si Inday, which people might not like. Kung dehado yung impeachment at wala namang movement to actually derail the impeachment, then the next best thing for Inday to do para hindi siya ma-disqualify for life is to actually cave in. To actually remove herself from the picture. Her supporters would not like it. Diba? But the thing is, the reality of the situation is, pag na-convict siya, she will be disqualified for life. You know, marami kasing, we don't know yet kung anong mangyayari, of course. Kung magkakaroon ng snowball effect, kung magkaroon ng massive movement, lumabas ang mga tao sa kalsada at ipahayag nila na hindi namin gusto yung laro ninyo dyan. And then, of course, the senators would take cognizance, no, of what's going on sa lansangan. Magkakaroon din yan ng eksena. Kaya kasi, mga Pilipino kasi last minute kasi. Aminin nyo na, mga Pilipino last minute. Diba? Mga Pilipino talaga yan last minute. Wala yung long-term emerald. Pag nandyan na, sakayan kikilos yung nasa bingit na ng huling sandali. And maybe that could change things, no? Pero right now, we cannot see where it's going. Yeah. Pero yung wala pang shape. Wala pa yung act ng mga actors na crucial eh. Wala pa kasi nga nag-iintayan kasi. Alam mo yon, nag-iintayan pa yan. Last minute, pa Pilipino last minute, parang hindi nyo naman kilala mga sarili ninyo. Correct. Diba? Ano na yan, it's very it's ingrained, no? The emergency will only be met when it's already there. Ngayon, hindi natin alam kung would that be enough, you know, if the power of the voice of the people could outmatch the power of the purse. Hindi natin alam, hindi ba? The power of the purse versus the voice of the people. Maganda yan. Power of the purse versus power of the people. Oo. So, hindi natin alam yan. No? Dahil the power of the purse can only be subverted not by a peaceful emirate. That is yan ang ano dyan. Lalo na kung the military will not act na hindi namin, sabi nga ng PRD, di ba? Kung hindi nyo sabi na hindi namin gusto ang laro nyo dyan, edi okay. Parang wala ka na magagawa. Yun eh. The traditional elites are the traditional elites are control of your country. Or your country.
this control of the Philippines. You have to understand how power works in the country. Hindi ba? Hindi nyo masabihin yung Meralco na kahit ilang beses nyo na sinasabihin, ang balahura nyo, ang gahaman ninyo, hindi rin siya nagbaba. Hindi ba? Hindi mo lagay sa proper place eh. Oh, who are we? We are slop soils. Hindi ba? Kaya nga, the slop soils, if they're going to show massive force, then that's the time that you have to instill fear in their hearts. That is the key word there. You have to instill fear in their hearts. Until they don't have that fear, then the power of the purse will win. As simple as that. No? Ngayon, itong kung mapasa ito sa House, kung totoo nga man lang na talagang Mindanaoan congressman ay nagpirma na, kung lahat sila ay nagpirma na, kung majority sa kanila ay nagpirma na, then they're not thinking long term. Correct. Then they're not thinking long term. Then Mindanao has, I think it will have a lot of repercussions, no, sa mga taong bayan, even sa Mindanao, etc. Ganun, biglang, kasi yung binabasa ko ng pinadala sa akin ni Joey na survey, no, na in-house survey ng isang politiko, hindi na apektuhan yung trabaho ng mga Pilipino. Kaya okay lang sa kanila, mataas pa rin yung tiwala. Okay, it's relatively high pa rin. No, it's 41%. Still think that the country is going to the right direction. Ngayon, if you're going to listen to what Chis Escudero said recently, na hindi siya si Chis Escudero ba yan or si Larry Gadon? Sabi niya hindi naman daw maapektuhan ekonomiya kung magkakaroon ng impeachment. Kasi that's one of their consideration, no? But the thing is, impeachment proceedings do affect the economy because it highlights the political instability. Political instability of the country, lalo na kung maglabasan yung mga tao dyan. Correct. Hindi ba? Kasi, hindi naman, pag-akyat sa Senado, makukonvict agad. Mahiring yan. Corona took 3 months. Chief Justice lang yun, ha? Chief Justice lang yun. Hindi mo po pwedeng imekos-mekos ang impeachment ng isang vice president elected by 32 million people. Because it would really have huge repercussions. So, mas mahaba pa yun sa 3 months. Siguro, pero tatapusin nila yan hanggang bago mag-election. Actually, pwede pa nila pagpatuloy kasi hanggang June 30 naman ang official end ng hanggang June 30 naman sila, hindi ba? So, pwede nila ipagpatuloy yan kahit may election na, etc. Pero yun the longer an impeachment takes, the longer, the harder, the deeper its toll over the economy. Kasi yan ang magiging laman ng balita eh. Correct. Maraming maglalabasan dyan sa impeachment trial na yan. Hindi rin natin alam kung ano ang mga nakatagong alas ni Super Inday. Hindi ba? Kasi kung magbabagsakan pala tayo, magbagsakan na tayong lahat. Correct. Correct. So yun yung ano diyan. Well, pwede rin kasi na yung mga senator sabihin kay Inday, mag-resign ka na lang kasi ganito yung number ng para hindi ka ma-disqualify for life. She could do that. And then, pag nawala na siya sa picture, that's the real danger to the economy kasi sila magtetigihan. Sa tingin mo, hindi sila magkakaroon ng issue kung sino dapat maging vice president. Dahil kung sino ang papalit kay Inday is one heartbeat away from the presidency. And that's the time na nalalabas ang mga pera para tanggalin nila si BBM. Wish ni Tambi siya ang maging susunod na vice president. Paano kung maglaro itong mag-asawa? Ay hindi, pahabain niyo yung impeachment hanggang June 30, hanggang matapos kayo.
wala ka. Ngayon, pag ganon, pwedeng i-delay ni BBM na, ano na lang, kukuha na lang ako sa next, sa next Congress. Next step ng Pwedeng niyang kunin si Tito Soto, which is, di ba yun yung ugong-ugong na choice naman daw ni Mamshi talaga noong 2022. Hindi ba? Maglalaro yung mga yan. I don't think it's going to be as easy. I don't think it's going to be as smooth as ano na is saying. Kasi yung Quadcom nga, it's not as smooth sailing eh. Hindi. It's not as gonna be as smooth. Quadcom lang yon ha. Ito impeachment ito, kakaiba ito. You know? So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. But, hindi ako nag-agree na wala itong magiging effect sa economy because you're impeaching a vice president, an elected official, elected by 32 million. And everyone who's not aware of what's going on in the politics of the country would become aware because yan ang magiging laman ng balita for several months. Remember how everyone was so absorbed by the corona impeachment? Correct. And by the way, kung yung initiation niyang impeachment, calculate nila yan na hindi nga nila nagawa kay Binay. Binay was number 1 in presidential surveys even during the filing of candidacy. Kung hindi tumakbo si Digong, it would have been Binay versus Grace. And Binay might have won against Graceful for the mere fact that Graceful has no experience in running. It's not as experienced as Binay. Kaya nga ang gusto nila talaga is i-impeach because the Binay formula will never work. Ngayon, kaya nga itinatodo na, kaya nga gamble nila ito eh. This is their gamble. Ngayon, like every gamble, maglalabas ka ng salapi. True. Hindi ba? So ito igagamble nila yan. They might as well try, no? And then kung mag-succeed, bongga. Kung hindi mag-succeed, di din sila ngayon iisip kung paano magkakaroon ng realignment. Kasi kung hindi mo na pa-impeach ang gusto mong ipa-impeach, that person will become stronger just like Donald Trump. Donald Trump was impeached by House of Representatives ng United States twice. Hindi nga lang siya na ng US Senate, no? Dahil US Senate is Republican. So, tingnan natin kung anong mangyayari ang mangyayari diyan. Ngayon, yung sa Senado, maraming yung Senado kasi mas mahirap tansyahin kaysa sa House of Representatives kasi ang Senado hindi mo sila mabibigyan ng hindi ito ayuda. Pag Senado, hindi ayuda yan. That is ang bayadan dyan. Kasi wala naman sila constituency. Ang bayaran dyan is for life. Charot. Thank you. Bago ka magsalita, Joey, I would just like to, yung sinabi kanina na kasi ano lang daw sa social media lang daw people power, lumabas na tayo. Pero, this is a good segue dun sa sasabihin ni Joey sa speech. Naapektuhan sila sa nangyayari sa social media. Apektado sila. So, ibig sabihin, meron siyang effect. May dating siya. Meron. There is. Pero hindi dapat na-undermine. Na-undermine sila eh. Kaya nga sila nagpa-fight back eh because it is affecting their career. Hindi ba? It is affecting how people perceive them. Kasi hindi nila makontrol ang social media. So it is affecting a perception of who they are. Now, ang kinakatakot nila if this perception actually escalate into warm bodies on the streets. Hindi nga nangyayari yung warm bodies on the street because iba na yung situation natin ngayon. You know, na one, they can vent out on social media
And second, katulad ngayong i-discuss namin kanina, people are not personally affected about what's going on. Alam mo yon, na their job are okay, the economy, while it might not be doing well, it's not that bad. Nandun pa yung mga Pilipino na, well, it's not that bad. Parang may ganun pa rin sila. Okay pa naman. Okay pa naman kami, ganyan. Ano bang eksena ninyo, di ba? Kaya nga, kaya nga yung impeachment ni Inday, it is a gamble for those who would like her to be impeached. Kasi nga, again, like what I'm saying, and I disagree with Secretary Gadon that impeachment will not affect the economy. It will. Because you are impeaching an elected official. A super majority official. Super majority official. It will, yung mga tao na, parang yung KOJC, people don't like, a lot of people don't like KOJC. So, nung nag-uumpisa yon, parang, okay lang yan, ganyan. Pero nung tumatagal na, ano nila? May mga, wait, di ba nga si Ed Lingaw nga pero napakasiyang pagkakasabi niya dahil alam niyang mahagay siya. Pero nakita mo ni crack on the wall na parang, until when are we gonna tolerate this dahil lang hindi natin gusto yung ikona. So there will come a time of rude awakening na as time goes on. Siguro ngayon yung mga tao na yung mga ayaw kay Inday, hindi dapat lang yan. Pero as the impeachment proceeding goes on, magkakaroon yan ng kasi it leaves a bad taste on the mouth. Parang people will start asking, why are you doing this? Why are we doing this as a country? What is it for? Hindi ba? What is it for? And pag tumatagal ang impeachment, naapektuhan may apektuhan ng economy, may effect yan. Opposition, sumama na sa Democratic Party. Pero ang weird, di ba, na mali yung Marshall. Di ba? Ang gulo nung yung nangyari sa South Korea, actually. Tinanggal mo yung tapos ayaw ipa-impeach, ayaw di mag-resign. O di, decline na lang uli yung Marshall. True. Di ba, Lisa Marcos situation sa sa South Korea. Korea. Because the first lady is being investigated for multiple issues of corruption. Kaya nga itong nangyayari sa South Korea, this is actually a preview of what's going to happen in the Philippines kung mapasa yung impeachment. Deadlock nga sila, di ba, sa South Korea, deadlock. Kaya nga ang di ba deadlock trigger, di ba? Deadlock sila ngayon. Deadlock sila ngayon kung anong nila. Kung anong gagawin. Pero next week daw mag-file sila uli, sabi ng Democratic Party, yung majority ng opposition. So, ini-encourage nila yung partido ng presidente na sumama na kayo sa amin kasi yun ang gusto ng tao, yun ang gusto ng mga South Koreans ngayon. Yeah, exactly. Ayan, kita mo, di ba, bumaba yung value ng won. Tapos grabe. Apektado ngayon. South Korea, di ba, because of the political instability. Kaya sinasabi na walang magiging epekto sa yung impeachment ni Inday. It will have, yun na nga yung South Korea, preview na yung South Korea. Kasi nga, ano yan ano yun? Ano sa tingin ninyo? Magtatahimik lang yung taong bayan, hindi ba? So ngayon, kaya I'm pretty sure, no, the powers that be in the Philippines are watching closely what's going on in South Korea. Because kung matanggal man nila si Inday at the choice of the Vice President will be very crucial because ang susunod na si BBM. Yan ang correct. Ngayon, parang lang yung 2022, nag-alay si BBM at Sara against sa Yellows.
Ngayon si BBM at Yellows nag-aalay against Inday. Of course, pag wala na yung ano ninyo, yung Inday. Si Inday, edi kayong dalawa na mag-aaway. Hindi ba? Kaya nga ano to, no? Kaya nga sabi ko, di ba, it will be 7 years of turmoil in the Philippines kasi lalo na kung itutuloy nila to impeachment kay Inday at matanggal si Inday because the next would be BBM. And correct. And the Yellows had collected all the dirt already. Diba? They have collected all the dirt, waiting for the perfect time when to throw it. Alam nila, sa tingin ninyo, yung mga expose laban kay FL, saka kay BBM at Martin, hindi nila kinokolekta para gamitin nila sa tamang panahon. Ginagawa nila, kaya nga di ba hindi sila nagsasalita? Hindi yan ang issue. Hindi yan ngayon ang kanilang priority. Hindi nila ngayon priority si BBM kasi ang priority muna nila is matanggal sa picture ang mga Duterte. Dahil bakit nga naman nila lalabanan si BBM kung ang papalit si Inday, hindi ba? Kaya nga Inday is the insurance policy of BBM, no? Insurance policy niyan, kaya ayaw niya matanggal dahil alam niya siya na susunod. Hindi. Pagkatanggal ni Inday ng 2025, sabihin natin kung matanggal siya ng 2025, siya na sunod bago na kongreso niyan. Malamang, paano kung hindi si Martin na maging House Speaker? Patay siya dyan. Correct. And ang tawag dito, kung magtagumpay sila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara, then they would be more emboldened. They would be more emboldened. Kaya nga, dahil sinong pipiliin mo na magba-vice president na hindi matetempt na siya ang magiging presidente? Correct. Sino? Ano kukunin nila? Pinakamahina pagbobotohan niya ng House and ng House saka ng Senate kung sino diyan, kung a-agree sila diyan sa nominee mo na papalit ng vice president. Siguro si Cheese kung muporma, no? Feeling ko kasi si Cheese parang yan ang compromise O kung hindi. At hindi niya mapigil ang excitement. Hindi mapigil just yung excitement. Tayo na bakla, magunos dili ka. Feeling ko si Cheese, parang naghahangad siya na maging siya ang i-nominate no? Pero ang eksena, si Cheese daw hindi raw ito gusto ng House. So, deadlock kayo dyan, di ba? So sino ngayon? Hindi natin alam kung si Risa kaya niyang landiin ang House at both Senate. Kaya nga deadlock. What he did was enough to be chosen. Kaya feeling ko deadlock talaga ngayon. Kaya yung sinasabi na mapapasa na to, hindi pa kasi kailangan meron na silang idea kung sinong ipapalit na Vice President. Baka nga hindi pa nga nag-a-agree kung sino ipapalit. Kasi ikaw ba naman papayag ka na ang ipapalit? Kami naghihirap dyan, bakit yan? Nag-aaway-away pa yan sila. They're trying to figure out kung sinong ipapalit. Katulad din dito sa South Korea rin siguro. Hindi rin sila magkasundo. Sino may ipapalit kung ma-impeach ang presidente niya? Wala pang papalit kaya deadlock na lang muna tayo. Deadlock yan. Naka-political deadlock yung mga yan. Diba? Sa choice ng VP. And sabi si Grace po, kung gusto siya ng House, para maging Vice President ka, ino-nominate ka ng President at pagbobotohan niya ng House. And bago maupo yan. So ngayon, yun ang problema. Sino ngayon yung eksena? Ngayon, kung maupo man yan, kung yan ang choice mo, presidente ka at naupo yan, ikaw ba, kung ikaw yung vice president dyan, tapos ang guns na pointed at BBM. Mas pera ang mga ang Yellows. Kaya nilang mag-convince ng bonggang-bongga laban kay BBM para mag another color revolution. Correct. Maya. Kausap nila yan, mga siguro 2 oras, shotahan nyo na yan after nyo mag-usap. Remember yung papaalala ko lang nung panahon ni Erap, hindi rin malaman kung
Diba umuugong yan, yung impeachment. Uh-uh. Ngayon, hindi makapag-push ng todo ng impeachment kasi hindi pa nagsasalita nun si GMA. Umodo nag-roll lang nun, nung si GMA nag-resign na siya sa cabinet. DSWD kasi si GMA noon eh. And then she agreed to be the leader to be the leader of the United Opposition. United Opposition. I still remember United Opposition. Saka lang tumodo. So umagri na parang naano na si GMA, o sige, okay na akong pumalit. Ganyan. Okay na, gano'n. Ngayon dito sa Vice President, it is something like that. Sino ipapalit? Eh lahat yun kailangan i-plancha mo na. Kaya nag-aaway-away pa yan sila kung sino. Ano yun? Diyos ko, my God, what the fuck are you gonna gain by impeaching the Vice President? Oo. Ako tingin ko ha, kaya Gina rin tong sila Martin at saka yung House sa impeachment. Kasi talagang sa perspective ni Martin, he had it in the bag. Well, sa perspective ni Martin. Siguro. Pero yun na nga na we don't know. Eh, syempre, naglalaro rin yung mag-asawa, no? Yeah, oo. Syempre, independent yung ano nila. Of course, it doesn't mean na ganun yung ano ni Martin, POV ni Martin.